What's up mga ka-Wildy Boy? Uwi na ako. Undertime kami na naman. Ilang araw na. Pangalawang undertime. And may balita, baka daw 2 buwan. Baka. Ay nako, ganoon talaga. Tinanong ko yung blue hat namin. Mahal daw ang baka. Tapos wala daw halos makuhanan. Yun yung paliwanag niya. What's up mga ka-Wildy Boy? Kamusta mga kababayan? Welcome sa aking channel. Ako nga pala si Wildy, isang Filipino butcher galing sa Golden Horizon Agency. Kung may katanungan ka, huwag ka magkatubili, i-ask me. Basta click like and subscribe, then share mga video ko sa White Sea. What's my name? Wildy. Hey, Wildy. Wildy boy. What's my name? Wildy. Hey, Wildy. Hey, Wildy boy. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy boy. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy boy. That's my name. Every year naman nangyayari ito mga ka-Wildy Boy. Yung cost cutting na to. Pero ngayon daw is malala. Kasi nga, kahirapan daw yung ngayon, pagkuha ng supply. Tapos mahal pa. Ang mahirap. Siya nga pala, may nagtatanong sa akin, again, mga butcher from UK, butcher from New Zealand, and nagtatanong sila, pwede ba mag-cross country? Nag-a-apply sila dito sa Canada. And specifically, pwede sa Cargill ba mag-apply? Kasi in case mag-cross country. Hindi yan advisable mga kabayan. Kasi nga, ang pagko-cross country, sasabihin ko sa inyo, kailangan meron kang siguradong employer. Bakit ko nasabi? Mahirap kasi kagastos ka dito talaga ng malaki. Kung pupunta ka sa Canada sa tourist visa, hindi working visa ang gamit mo, suntok sa buwan yung employer na applyan mo dito. Although, yes, kung matyaga ka, makakahanap ka. Masigasig ka sa paghahanap. May possibility na makakuha ka ng employer dito. Pero hindi garantisado na sa area na pupuntahan mo. Kasi syempre hindi lang basta-basta employer ang hahanapin mo employer na magbibigay sa iyo ng LMIA. Ano ba ang ibig sabihin ng LMIA? Labor Market Impact Assessment. Nang sa ganun magkaroon ka ng tuloy-tuloy na status, makakapag-apply ka for permanent residency. So, what I mean, bago pala makapag-apply, mabibigyan ka ng work permit, and then makakapag-apply ka for permanent residency once ikaw ay meron ng permanent na employer. Ganun dito. Kasi napakahalaga ng status sa Canada. So, dati ko pa ito sinasabi, ang pinakamagandang way na makapag-Canada ka and then ikaw ay butcher na sa ibang panig ng mundo, UK, New Zealand ba, Australia, or saan mang panig ng mundo, through agency. Halimbawa, Cargill ang target mo, or High Life, or Conestoga Meat Packers, or gusto mo sa Winklers, Maple Leaf, mag-apply ka sa mga agency sa Pilipinas. At ang pinapayo ko, hanggat maaari, hindi napuputulangin yung work history. Kinakailangan continuous pa rin ang inyong experience. Paano nyo ba gagawin yan? Halimbawa lang, talagang buo na ang loob nyo na mag-Canada. Siyempre, kinakailangan yung employer ninyo, mabibigyan kayo ng COE bago kayo umalis dyan sa inyong pinasukang company. Halimbawa, UK ba, or Australia, New Zealand, kung anong kumpanya ba yan. And then, bago kayo dumating sa o bago kayo umuwi ng Pilipinas, nakaplano na yung papasukan ninyong trabaho as a butcher pa rin. Kaya nga sinasabi ko, dapat continuous pa rin, dapat walang puto lang work history kasi tinitingnan ng employer yan. Advantage din yan. So it's either mamamasukan ka sa mga agencies na may mga hawak na mga outlet like Monterey, or mamamasukan ka sa mga kilala mo na nasa Pilipinas, kung pwede kang ipasok sa mga outlet nila as a butcher or meat cutter. Or kung wala, yung option na ganito, pagtayo ka ng sarili mong negosyo, meat shop.
as long as yan ay legit. Pwede mong magamit yan as a continuous experience. So, ganun ang gagawin mo. Advantage niyan, makakatipid ka, hindi pa suntok sa buwan ng pag-apply mo kasi ang applyan mong agency, sigurado nagpapalis bound to Canada. Yung mga pinopromote ko, kapag Cargill, Magsaysay Global. Kapag High Life Foods in Manitoba, Magsaysay Global or ISO. Kung Winklers, Magsaysay pa rin. Kung Maple Leaf, Staff House. Kung Conestoga Meat Packers naman, MEC. So, be aware ka lang sa mga applyan mo, requirements and qualifications. Pero syempre, kung meron ka ng karanasan, alam mo na naman yung mga documents usually na hinahanap nila. Pero mas mainam pa rin na alamin mo nang sa ganon, mapaghandaan mo. So, ganon lang ang gagawin mo. Kung gusto mo agad makarating sa Canada, pero kumbaga cross-country ang pathway mo, hindi ko naman kayo mapipigilan. Basta ang akin, pinapayuhan ko kayo, mas mainam na mag-apply kayo sa mga agency sa Pilipinas. Mas matipid, sigurado ang employer, at ang ibang mga expenses ninyo maaari pa ma-refund. Like dito sa amin sa Cargill, medical, yung airfare mo na if galing ka sa province, nakapasa ka sa employer's interview, back and forth ticket mo from sinakyan mong aeroplano, and then yung IELTS examination fee, yan ay refundable. Once, isang beses lang yun nare-refund guys ha. So, ang ibig ko sabihin, isang beses lang nire-refund, halimbawa lang, 3 beses ka nag-fail. And then, pang-apat, nakapasa ka na. Isang refund lang ang mangyayari doon, hindi kung ilang beses ka nag-take. So, di ba malaking, yan, privilege yan para sa inyo. So, ganun lang mga ka-Wildy Boy. Opportunity needs preparation lang. So, I hope nakatulong sa inyo yung payo ko sa mga nangarap makapag-Canada kasi nga, may bali-balita nga na mahirap na maging PR dyan sa New Zealand and sa UK din. So, yung iba talaga nag-iisip na mag-Canada. Although sa Canada, nagkakaroon din naman ng medyo higpit, pero ito lang masasabi ko, huwag kayong kapapekto. As long as walang sinasabi dito na stop hiring, hanggat di nagsasabi yung Prime Minister ng Canada na hindi sila tatanggap ng mga foreign workers, tuloy-tuloy lang ang pag-apply, lalo na kung skilled worker kayo. So yun, kaya nakatulong sa inyo yung advice, please give it a thumbs up saka sakaling nagustuhan ninyo ang video na to. At syempre, saka sakaling bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click mo notification bell para lagi ka updated sa mga bagong job opportunities. Buhay FW, Buhay Butcher na aking na-upload. Safe guys, see you in the next video. God bless. Ligo pa Filipino, Filipino, Ligo pa Filipino, Filipino, Ligo pa Filipino.